Ang dami talagang naganap bago nabuo yung cake na 'to. Tall cake tayo for today's video. So as you can see mga kananay cakes, ito po ang tinatawag nila na double barrel cake. Parang 2-tier din ba siya pero same size lang yung diameter ng bottom at yung top tier. Bali 6 inches in diameter by 12 inches po yung height ng ating cake. And as you can see, yung bottom part niya ay dummy or styro. Pero mga kanani cakes, may disadvantage po yung ganitong nasa ilalim yung dummy cake or yung ating styro. Kasi po, fragile to sa biyahe kapag dineliver nyo na is hindi po pantay yung bigat niya. May tendency na mabuwal siya or masira during delivery. Kasi nga po, mabigat yung nasa taas, tas magaan yung nasa baba. Mas maganda po na sa ilalim yung real cake para yung bigat niya is pantay. Nag-airbrush nga lang ako dito mga kananay cakes gamit ang liquid food color ni Neko. So yung ina-achieve ko pala dito sa background is magmukha siyang forest or bundok na merong road paakyat. Ayan. So, medyo struggle nga rin ako dito sa nilalagay kong road na fondant. Kasi soft icing yung ating base and yung fondant natin is mabigat, diba? So, alam niyo naman yan, konting sagi, konting mali lang sa ating soft icing, ay sira na yan agad. Kaya ayan, niremedyohan natin yung ating road. Kasi gusto ko nga talaga may road effect paakyat. Pero struggle is real talaga mga kananay cake. Sinusubok talaga ng cake na to yung pasensya ko. Hindi lang talaga ako isang beses nagkamali dito mga kananay cakes. Talagang buong scene ng paggawa ng cake na to, talaga naman puro struggle talaga yung inabot ko. Yan no, tingnan nyo naman yan. No? Diba? Wala sa isip ko rin talaga yung pagtusok dyan. Tapos yan, tumalikod na saglit, biglang may nag-boom. Bumagsak na si Ryder. Actually, kulang talaga yung support ko sa pinakagitna. So, lalagyan ko pala nga sana. Kaso, ayan, tumalo na si Ryder. Excited! O di syempre edi ulit tayo ngayon. Alam niyo mga kananay cakes, hindi naman talaga to cake order. Bali, birthday cake to ng partner ko. So ayan, ginawan ko siya. And then, nandito naman siya noon, pero syempre siya yung nag-aasikaso sa mga bata namin. Tapos ako, nagmumultitask ako dito. Dahil nga syempre may estudyante kami papasok, so kailangan namin magluto ng maaga, mag-prepare. So nagluluto ako dyan ng ulam namin. Tapos habang ina-assemble ng itong cake, o di ba, syempre nanay tayo, multitasking, alam niyo na. Though sanay naman tayo mag-multitask, kaya lang, ganito yung nangyari kasi nahahati yung attention ko ba. Ewan ko, basta maganda naman yung gising ko nito. Pero talaga naman may araw talaga na napaka-clumsy ko. So, ayan na nga yung remedyo natin mga kananay cakes. Nagtusok nga lang ako dyan ng mga toothpick pababa. Tapos, pinatong na lang po natin yung ating fondant road effect. Ayan. Kasi masyado nga siyang mabigat mga kananay cakes. Mas maganda talaga kung full fondant yung ating cake para hindi tayo ma-struggle sa pagkakabit ng details. So far, so good naman na siya. And yung road effect nga is, dyan lang sa harap talaga. Hindi ko na siya pinaikot kasi gawa nga ng mabigat yung ating fondant. So, para